viewers! This is my first vlog. So this time, isasama ko kayo hindi sa art galleries, hindi sa arts museum. Isasama ko kayo sa Food Wanderer by Lakbay Museo. Tara! Well, unang-unang sa lahat, gusto kong magpasalamat sa kaibigan kong si Maureen at kay Beth sa pagsama sa akin dahil hindi magiging posible ang vlog na to kung wala sila. Days before kami pumunta, nanood kami ng mga YouTube videos para alam namin kung paano namin masusulit yung pagpunta namin doon. Well, buti naman dapat sa pumaplano is alam ko na kung ano yung gusto kong ma-experience. Sumakay sa Piggy, manood ng cultural dance, at makapaglaro ng tumbang preso. 10 AM ay nasa biyahe na kami dahil 12 noon nagbubukas ang Lakbay Museo. At 12:30 naman yung binook namin time dahil iniisip namin na wala masyadong tao kapag mas maaga. Pero yun nga, pagdating namin ay nashock kami kasi maraming tao at yun nga, napag-alaman namin na may field trip. Kaya good thing din naman about sa Lakbay Museo is pwedeng ma-adjust yung time kaya nagkaroon kami ng time para makapag-roam around and makapag-lunch. So 2 PM bumalik kami doon. Meron palang dalawang entrance, ang isa ay sa Classic Jeepney, maglalakad ka lang papasok, at ang isa naman ay sa Mascara Festival Slide. Siyempre, pinili namin mag-slide. Ang Mascara Festival, sineselebrate siya every month of October at pinapakita nito na kahit anong places man ang dumaan sa kanilang lalawigan ay mananatili pa rin masaya ang kanilang espiritu at kaya nga rin siyang tinawag na City of Smile. By the way, hometown ko yan. At agad na bumungad sa amin ang Santo Niño Shrine na matatagpuan sa Eastern Visayas, Tacloban, Leyte. Well, ang Santo Niño Shrine pala ay isang presidential rest houses na ipinatayo ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos para sa kanyang asawa na si Imelda Marcos na tubong Tacloban. Well, dito naman makikita yung mga bagay na meron sa Batanes, maging sa kanilang suot, pamamahay, pagkain, at sa kanilang kusina. Another trivia lang din about sa bahay nila na gawa sa bato ay ginagamit nila yung bilang proteksyon para sa kanilang sariling kapakanan para kapag merong mga malalakas na bagyo o hangin ay hindi basta-basta masisira ang kanilang bahay. Nakita rin namin yung mga banik na gawa sa abaka at mga pagkain sa Cordillera. At syempre, sinubukan ko rin magsuot ng palayok. Grabing hirap pala niya i-balance pero okay lang, kayang-kaya naman. Good thing about sa kanila is hindi mo na kailangan bumiyahe papuntang Bicol kasi dito makikita mo na agad ang Mount Mayon. Kasama na rin dito yung mga special dishes na meron sila.
At syempre, ginrab na rin namin yung chance para kulayan yung mga drawings. After nyan, pumunta kami sa kanilang mini palengke, mga masasarap at malalaki na seafoods, dried fish na binibenta sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas, mga sariwang gulay, iba't ibang klase ng suka, ang sari-sari store, at ang mga lambanog. Nakita rin dito ang iba't ibang klase ng pansit at mga kakanin na pangkaraniwang nakikita kapag may okasyon. Meron ring mga inihaw na barbecue, mga street foods, at syempre hindi papahuli ang sikat na boodle fight at ang lechon Cebu. Hello? Pero never pumasok sa isip ko na makikita ko at matatry ko personally yung mga music instruments na gawang Pinoy. Sobrang sarap lang din sa pakiramdam na dati na-encounter ko lang siya sa music subject, pero ngayon ito na nasa harap ko na, tapos nagagawa ko pa siyang i-play, so sobrang saya sa pakiramdam. Nandito naman ako ngayon sa Magellan's Cross na nagpapahiwatig ng pagpapakilala ng Kristyanismo sa ating bansa noong 1521. Next ay namasyal naman tayo sa Pahiyas Festival sa Lucban, Quezon. Sinisimbolo ng Pahiyas Festival ang masaganang ani ng kanilang mga pananim. At naranasan ko rin makasakay ng kalabaw kasi sabi, pwede daw sumakay kaya ginrab ko na rin yung chance. Pero yung kalabaw, alam naman natin na ginagamit siya pang araro sa palay at part pa rin naman siya ng Pahiyas Festival. Meron na rin silang Instagrammable attraction, replika ng bahay ni Dr. Jose Rizal. Strawberry land na pangkaraniwang nakikita sa Baguio, naglalakihang mangga sa Guimaras. Ito pa yung mga ibang Instagrammable attractions nila na talagang masarap ng picture-picture at tignan.
Syempre, dito sa Pilipinas, hindi mawawala ang sayawan. Kaya pumunta kami ng main hall nila para manood ng cultural dances. By the way, yung mga upuan pala nila ay inspired sa mga kakanin. Pinaka nagustuhan ko sa kanila is yung mga replicas na meron sila is gawa sa mga recycled materials, which is sobrang na-appreciate ko yung ganda at creativeness na meron sila. Also, yung sa mga employees, puro mga kabataan, yung iba hindi nakapagtapos, yung iba naman ay hindi pinalad mga pasok sa mga ninanais na trabaho, yung iba PWDs at senior citizen. So, ang galing na din kasi binibigyan nila ng chance yung mga ganong klase tao para magkaroon ng hanap buhay. So, pagpasok ko pa lang sa museo ay ramdam ko na agad yung warm welcome and yung pagiging maasikaso nila. So, yun lang naman. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat. Bye-bye!